Good day everyone, I'm Yurika Victoria Ifajardo and I will talk about the elements of a state and the fundamental principle and the state policies under the Philippine Constitution. So part 1, we need to tackle the 4 elements of state. First is population. So population is people of the state. Example, kani nga lugar is nga na siya mga tao dira nga lugar. Example, Valencia. Nga na siya tao dira. Muna na siyang gitawag nga isa ka population. So second is territory. Example, imuha ng yuta dira kanang gitukuran siyang balay. Mo na itong gitawag nga territory. Third is government. So government mo na siyang ginasunod sa Philippines sila nga dala or gamando unsa man ang mga lead nga sundon nga ilang patakaran. Sila pod mga high official diri sa Philippines. Fourth is governity. So governity dira included ang mag-make og law or mag-change og law pero need pa na nila mag-process og research ug sa impact ana sa society. Part 2, principle and policies. So I'm gonna explain 5 gikan sa section 2. First is civilian supremacy over the military. So kani ang meaning ani is kanang mga military person, example PNP or armies. Ilang rule ani is to maintain peace sa Philippines, protect sa mga people nga sakop sa Pilipinas, especially if na mga NPA or terrorism or magkontra sa government. So second is human rights. So human rights is about freedom nga mamili kag imong religion, freedom nga maka-eskwela ka. So mo na siya mga example sa freedom. Third is education. So education is nga maka-learn kag sulat, basa, or ma-develop imong communication skills. Fourth is protection of labor. So protection of labor is ginatan-an jud og safe ba ang mga lugar nga trabahoanan og safe pod ang mga empleyado para pod sa ilang safety. Next is separation of church and state. So kini siya is dili makialam ang government sa Philippines or bisan unsa nga government pag-abot sa simbahan. So these elements and policies define and guide our nation. Thank you.